Isa sa pinaka-stressful na stage ng buhay natin ay ang pagpasok natin sa panahon ng retirement. Maaaring pahinga ang nasa isip mo, ngunit sa madalas, hindi nagiging relax ang buhay ng mga nagsisipag-retire. Kaya naman, ang paghahanda ay isang malaking bagay sa matiwasay, maayos at masaganang pagre-retiro. Today, we will talk about the important things we should do a decade before we enter to our golden retirement. If you want to have a graceful retirement, transition preparation is a must. So this episode is for you. I'm Chris Cervantes. This is Financial Planning for the Fast-Changing World. Patapos na ba sa college ang bunso mong anak? Malapit ka na bang makahinga ng maluwag dahil tapos na ang mahaba mong sakripisyo upang igapang ang iyong mga anak sa pag-aaral? O, teka muna, kung inaakala mong okay na ang lahat, mayroong pang isang bagay na dapat mong igapang. At yan ang paghahanda para sa iyong pagtanda. And the decision with your money during the last 10 years of your working life are critical to your ability to build your peaceful retirement. At kung halos 10 taon na lamang ang nalalabi para sa iyong paghahanda, dapat lamang na siguraduhin mong magawa mo ang lahat ng mga importanteng hakbang na ito. Define what is retirement for you. Ano ba ang isang ideal retirement para sa iyo? Nakikita mo pa rin ba ang iyong sarili na nagtatrabaho kahit part-time? Or totally gusto mo na lamang na nakaupo na lamang sa rocking chair? Wala naman talagang eksaktong standard kung ano nga ba ang retirement. Tanging ikaw lamang ang makakasagot niyan. Ngunit, kung hindi mo ito maipinta ngayon pa lamang, baka imbis na maging mapayapa, baka maging pugad ng kalungkutan ng iyong pagtanda. Kung hindi mo alam kung ano ang ideal retirement, for sure you will always compare yourself to other retirees that will later on be the cause of your depression. Prepare a budget plan. Magkano na ang iyong naitabi para sa iyong pagtanda? May inaasahan ka bang pension mula sa iyong kumpanya? Alam mo ba kung magkano ang pwede mong tanggapin mula sa GSIS or SSS? Yes, maaaring nakapaghanda ka na. Pero sapat ba ito? Kaya naman, ngayon pa lamang, kailangan mo nang kwentahin kung ano ba ang ideal na magiging budget mo kung ikaw ay magre-retire. Ilista mo ang lahat ng iyong mga magiging pangangailangan. Then try to project it 10 years from now, magkano na kaya ito? You can use any financial calculator for this. But if you need an assistance, you can ask from any of our financial planner at Cardinal Boy Financials. Importante din na masiguro mo na bago ka mag-retire ay dapat bayad na ang lahat ng iyong mga utang. At kung malalaman mo kung ano ang iyong magiging budget, importanteng maihambing ito sa magiging source of income mo oras na ikaw ay mag-retire. Decide where you want to retire. Maaring sa Manila ka ngayon nagtatrabaho, pero ang tanong, pag nag-retire ka, diyan pa rin ba ang gusto mo? Importanteng ngayon pa lamang magdesisyon ka na. Saan mo gustong gugulin ang panahon ng iyong pagtanda? Kung sa major city ka magre-retire, dapat maglaang ka ng mas mataas na budget dahil mas mataas ang inflation sa mga metros. Pero kung titira ka naman sa probinsya, lalo na kung malayo sa bayan ay maaaring maging abala ito, lalo na kung ikaw ay sakitin. So living in the city or in the province will give both positive and negative impact. But the most important thing is saan ka ba mas komportable. Make sure you have enough health insurance coverage. Ang retirement preparation ay hindi lamang paghahanda ng budget sa pang-araw-araw. It's also important that you have enough health insurance coverage, lalong-lalo na ang iyong critical illness coverage. At magandang kuhain ito habang ikaw ay wala pang sakit. Gumagastos ng halos 2 milyon sa ngayon ang typical na heart attack. Angiography pa lamang ay halos 1 million na. Handa ka ba sa patuloy na pagtaas ng healthcare cost? And lastly, build your own team of financial experts. It's important that we should have expert people that we can rely upon. Dahil sa daming mga bagay na dapat ihanda mula sa retirement planning to estate planning, so dapat may mga tao kang maaasahan upang tulungan kang i-manage ang mga taxes na kakaharapin mo at sa pagmamanage ng mga investment mo. Ganun din sa pagdidistribute ng mga ari-ariang iyong nalikom. Maaaring problema ang pagmamanage ng maraming pera. Pero mas problema kung wala kang i-manage. Ang mga nabanggit ko ay ilan lamang sa mga bagay na dapat nating ihanda.
Oh, by the way, if you want to learn more about financial planning, I am personally inviting you to attend my free seminar. This seminar will help you realize many things in life, not only in money, but as well as to the kind of life you want to live. It's a free seminar, but we can only accept limited participants. So register now to secure your slot. If you are married, I encourage you na isama ang iyong asawa. All you need to do is to register on this link below. Until next time, this is Chris Cervantes. Plan for your dreams, plan for your future, and plan for your life. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it.